Marami ang nagulat pero makikita sa kuha ng isang CCTV na si Daobashi nga ang naunang makatawid sa linya. Samantala, ipinakita na rin sa pangkat ang resulta ng naganap na karera ng mga sprinter, at dahil ang Hakone Academy ang nanalo ay pamuesto na ang 5 sa unahan dahil sila na ang magkokontrol sa pangkat. Habang pumapadyak ay natutuwa ang 5 sa pagkapanalo ni Daobashi, at pagkatapos ay sinabi ni Izumaida na oras na para sila naman ang magtrabaho. Nagsimulang umarangkada ang 5 bagay na ipinagtaka ng isang siklista pero sinabi ni Teshima na plano talaga ng mga iyon na dagdagan ang bilis at bawasan ang bilang ng grupo sa simula ng unang araw ng Inter-High. Naiwang nagtataka ang iba dahil ayon sa mga ito ay napakalayo pa naman nila sa kabundukan, pero hindi nagtagal ay umarangkada na rin ang mga taga Sohoko, sapagkat batid umano ni Teshima na gagawin yun ng mga taga Hakone. Nang makapantay nila ang mga iyon ay sinabi ni Teshima kay Izumaida na hindi nila hahayaang makalayo ang mga ito. Tumugon si Izumaida at sinabing doble ang numero ng tag na suot nila na sa halip ay isang numero lamang, kaya ibig sabihin ay sa anumang paraan, kailangan umano nilang bawiin ang titulo ng kampyonato. Dagdag pa ni Izumaida na hindi siya lumahok sa unang resulta para magkaroon umano ng ganoong sitwasyon sa bay-arangkada. Pero sinundan pa rin ni Teshima ang mga ito, at nang magpantay muli sila ay sinabi ni Izumaida na ordinaryo lang naman ang pagbibisikleta ni Teshima, sabay tanong kung nahihirapan ba ito dahil nagpadala ito ng 2 siklista para makipagkompetensya sa sprint. Inamin ni Teshima na mahina siya pero ginagamit umano niya ang utak niya at nagsusumikap sapagkat may plano siya. Doon na pinaabante ni Teshima si Naruko at sinabing pinanatili nila ang pinakamahusay din nilang siklista sa mga patag. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin lubos maisip ni Kaburagi na natalo siya kahit ibinigay niya na ang lahat ng kanyang makakaya, habang si Aoyagi naman ay nag-iisip kung paano niya ito kakausapin dahil alam niya na ang lahat naman ng papuri ay walang halaga sa harap ng pagkatalo. Maya-maya pa ay bigla nilang narinig ang pagtawag ni Danchiko kay Kaburagi. Nang mapatingin si Kaburagi dito ay naalala niya ang kanilang mga pinagdaanan noon at kung paano siya laging sinusuportahan nito sa bawat laban. Nang mga oras na iyon ay si Danchiko sana ang nais niyang makausap at nagulat siya nang bigla niyang itinaas ang kamay para kamayan siya sa pagdaan niya. Ganoon din ang ginawa ni Sugimoto at bigla niyang naalala ang bili nito na itulak niya ang likod ni Ima Izumi, kaya napangiti na lang siya at sinabi sa sarili na gagawin niya iyon. Suportado rin siya ni Koga at ng iba pang mga taga-team Sohoko kaya nagtaka siya dahil sa halip umano na pag-alitan at sabihan siya ng masama ay kinamayan pa siya ng mga iyon. Sumagot si Aoyagi at sinabing iyon ay dahil teammate sila at alam ng mga iyon ang sakit ng pagkatalo. Napasuntok na lang si Kaburagi sa kanyang handlebar sa sobrang pagkainis at sinabi kay Aoyagi na ipinapangako niya na kung makakalaban ulit niya si Daobashi sa susunod na Inter-High ay tatalunan niya iyon. Sa mga naghahanap ng panooran ng bagong anime at ng mga movie, subukan nyo dito manood at mag-subscribe sa Yosini. Lahat ng anime at movie na inaabangan nyo ay andito na, at sadyang mapapasana all kayo sa application na ito dahil all-in-one na. Kaya kung interesado ka ay agad nyo nang pindutin ang nasa pin comment dyan sa ibaba, let's go! Samantala, kahit anong arangkada ng team ng Hakone ay nakakahabol pa rin ang team ng Sohoko kaya hindi makapaniwala si Kuroda sa katatagan ng mga iyon. Sinabi ni Izumaida na tandaan ni Kuroda ang pagpupursigeng iyon dahil ginamit ito ng mga taga Sohoko para agawin ang titulo mula sa kanila noong nakaraang taon. Nagpatuloy ang maasarang sagutan ni Teshima at Izumaida at doon ay napansin ni Izumaida na may kumpiyansa si Teshima kaya tinanong niya ito kung bakit nagpadala ang team nito ng 2 sprinter laban kay Daobashi at natalo kaya nag-aaksaya lang umano ito ng oras. Sumagot si Teshima at sinabing iyon ay dahil hindi sapat ang isa lamang dahil gaya umano ng sinabi niya, sila ay isang team na nagsusuportahan sa isa't isa at hindi sila buo hanggat hindi sila mahigit sa isa, kaya 2 ang ipinadala niya, at alam din naman umano ni Teshima na parehong naniniwala sa isa't isa sina Kaburagi at Aoyagi. Hindi rin umano yun pag-aaksaya ng oras sapagkat ang pagkatalo ay isang hakbang lamang patungo sa pagkapanalo. Naintindihan ni Izumaida na ganoon ang team ng Sohoko ngayon kaya sinabi nito na ipapakilala niya rin ang kanyang team. Ngayong taon ay bumuo umano siya ng team na pinakamalakas, kalmado, may passion, at magsusumikap umano silang magtagumpay. Dahil sa sinabing yun ni Izumaida ay naramdaman ni Onoda na para ang mga iyong isang pader na nakaharang sa daraanan ng team nila. Ngunit naalala niya ang sinabi noon ni Makishima na kailangan niyang magtagumpay kaya nilakasan niya ang loob niya na harapin ang Hakone Academy. Sinabi niya na kailangan nilang malampasan ang malaking pader na iyon ng Hakone, bagay na sinang-ayunan ng 3 pero bigla siyang nahiya dahil narinig pala ng mga iyon ang sinabi niya. Napatanong naman si Kuroda kung anong klase ang Team Sohoko dahil natalo man umano ang mga iyon sa unang resulta pero nag-uumapaw naman ang presyon ng mga iyon. Sumagot si Izumaida at sinabing ang lalaking nakasalamin ang lumilikha ng atmosperang iyon, ngunit sinabi ni Kuroda na hindi ganoon ang tingin niya dahil hindi mukhang malakas si Onoda para sa kanya, at isa pa ay sinuwerte lang umano ang pagkapanalo niyon ayon kay Daobashi. Sinabi ni Izumaida na inilalabas ni Onoda ang mga hindi inaasahan habang nasa karera, kaya kailangan umano nila iyong alisin sa karera ng mas maaga. Maya-maya pa ay naabutan na nila ang mga nangungunang sprinter, at doon ay binati ni Izumaida ang pagkapanalo ni Daobashi, habang si Kaburagi naman ay kinutusan ni Naruko at Ima Izumi dahil sa pagkatalo nito.
Bukod tanging ang dalawa lang ang nainas sa pagkatalong iyon ni Kaburagi, habang humingi naman si Aoyagi ng paumanhin kay Teshima pero sinabi nito na ayos lang iyon dahil mahaba pa naman ang karera kaya makakabawi pa sila. Pagkatapos ay nilapitan ni Teshima si Onoda at sinabing may mga ipag-uutos siya rito at iyon ay ang manatili itong malapit sa kanila. Nagtataka si Onoda at nag-iisip ng mga dahilan kung bakit ganoon ang utos ni Teshima pero napasigaw na lang ito at sinabing kumikilos na ang Hakone Academy bagay na ikinagulat ng 5. Doon nila napagtanto na binagalan pala ng Hakone ang pagtakbo at hindi agad nila iyon napansin dahil sinasabayan lang nila ang bilis ng mga ito. Hindi nagtagal ay nasa likod na nila ang pangkat na nagnanais na maabutan sila, at habang gulat na gulat ay bigla na lang nilamon ng mga ito si Onoda, hanggang sa malamon na pati na rin ang iba pang miyembro ng Team Sohoko. Naiiwang mag-isa sa huli si Onoda at ng mga oras na iyon ay naalala nito na binigyan pa naman siya ni Teshima ng utos na manatili siyang malapit sa mga iyon. Hindi nagtagal ay malapit na nilang marating ang bundok ngunit hindi niya alam kung paano siya makakaabante gayong sinasadya siyang harangan ng ibang mga siklista dahil siya ang nagtataglay ng numero 1. Patid ni Teshima na mangyayari yun kay Onoda kaya nakaramdam ito ng pagkainis sa mga taga-Hakone Academy. Nang mga oras na iyon ay sinasabi naman ni Onoda sa kanyang sarili na kailangan niyang makabalik sa unahan bago pa man nila marating ang kabundukan. Bahagya niyang binilisan ang takbo pero hinironggan ulit siya ng isang siklista, sapagkat may pinuprotektahan umano itong climber sa team nila at nais nito na makuha niyon ang red number tag. Dahil doon ay naisip ng ibang team na huwag ding palampasin si Onoda kaya naramdaman nito ang presyon sa laban na iyon. Ngunit pilit siyang nag-iisip ng paraan hanggang sa maalala niya ang mga payo sa kanya noon ni Makishima na madalas na ipinapaalala ni Aoyagi sa kanya. Bumalik ang determinasyon ni Onoda kaya umabante ulit siya at nakiusap na palampasin na siya, pero sa pagpupumilit niya ay aksidenteng tinamaan ng kanyang pedal ang bukong-bukong ng isang siklista na humaharang sa kanya. Nagpakilala ito bilang Inashiro Banya ng Yamagata Magumi High School na isa umanong assistant sa kabundukan kaya hindi nito palalampasan si Onoda kahit pamasakripisyo ang mga binti nito. Maya-maya pa ay nakarating na ang 5 sa umpisa ng karera sa bundok pero wala pa rin si Onoda kaya nabahala ang mga ito. Maraming climber na ang lumampas sa kanila at kabilang sa mga iyon ang pambatong climber ng Yamagata Magumi High School na si Kawahara. Habang nakikita ang pag-abante ng mga iyon ay mas lalong nababahala si Imaizumi, lalo na at sinabi ni Teshima sa kanila na babagalan nila ang takbo para hintayin si Onoda. Para kay Imaizumi ay wala na silang panahon para maghintay dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanaw si Onoda sa likod. Biglang nagsalita si Naruko at sinabing pupuntahan umano nilang dalawa ni Kaburagi si Onoda. Nang mga oras na iyon ay si Onoda na lang ang napag-iiwan ng climber at ang masaklap pa ay nasa pinakadulo siya ng pangkat. Dahil doon ay naisip ni Onoda na pamreno para magkaroon siya ng pagkakataong makaliko at makadaan sa gilid ng sa gayon ay maka-overtake siya, ngunit agad na umarangkada sina Inashiro para habulin at pigilan muli siya. Hindi nagtagal ay nagawa ulit siyang harangan ni Inashiro at ng dalawa pang siklista, habang ng mga oras na iyon naman ay mabilis na umaarangkada si Kawahara dala ang pangako kina Inashiro na kukuhanin nito ang red number tag ngayong taon. Samantala, hindi naman pumayag si Teshima sa plano ni Naruko na sunduin si Onoda sa likuran bagay na ikinainis niyon. Para kay Teshima, hindi umano makakatulong iyon at ang kailangan lang nilang gawin ay ang maghintay sa pagdating ni Onoda. Gayunpaman, nagpupumilit pa rin si Naruko kaya napasigaw na si Teshima at sinabing kung babaguhin nila ang kanilang formation ay paglalaroan lalo sila ng mga taga-Hakone. Mukha lang umano ang mga iyong walang pakialam sa kanila pero ang totoo ay binabantayan sila ng mga iyon at kung bababa ang bilang nila sa 5 ay magsisimula na ang mga iyon na umatake at tuluyan na silang mapag-iiwanan. Para hindi mangyari iyon ay kailangan nilang umakyat sa bundok kahit wala ang kanilang ace climber at kasama ang dalawa nilang pagod na mga sprinter. Dagdag pa nito na ang team ng Hakone Academy ngayon ay may 4 na climber bagay na ikinagulat ng mga ito. Dahil doon ay tinanong ni Kaburagi kung isusuko na ba nila ang pagkapanalo sa yugtong iyon dahil hanggang ngayon ay wala pa si Onoda. Sumagot si Teshima at sinabing hindi yun maaari kaya kung kikilos umano ang team ng Hakone ay kailangang kumilos din sila. Napaisip si Kaburagi at sinabing bakit hindi na lang nila hayaan ang mga taga-Hakone kung ano ang gustong gawin ng mga iyon pero sinabi ni Teshima na kung hahayaan nila ay aabante ang mga iyon diretso sa finish line. Ipinaliwanag ni Aoyagi kay Kaburagi ang posibleng mangyari kapag ginawa nila iyon bagay na ikinagulat ni Imaizumi dahil sanay sila na tahimik lang iyon. Maya-maya pa ay binigyan na ni Teshima ng tungkulin sina Imaizumi at Naruko na ipagpatuloy lang ang pagdraft sa kanilang dalawang sprinter patungo sa tuktok ng bundok, nang biglang ibigay na ni Izumaida ang kanyang utos kay Manami na umarangkada na at ipanalo umano ang karera sa bundok. Dahil doon ay umarangkada na din si Teshima dahil wala naman umano silang ibang pagpipilian dahil wala si Onoda. Natawa na lang si Izumaida nang makita na si Teshima ang lalaban sa team ng Sohoko at sinabi pang hindi yata nito akalain na may kakayahan si Teshima ng isang climber. Hindi naman makapaniwala ang mga manunood na hindi si Onoda ang tumatakbo sa team ng Sohoko, at hindi rin iyon kasama ng iba pang mga miyembro kaya iniisip ng mga iyon kung nagkaroon ba ng problema.
Nang mga oras na iyon ay pinipigilan ni Izumaida na matawa at mapang-asar na sinabing nalulungkot siya para sa mga taga-Sohoko dahil inako umano ni Teshima ang responsibilidad sapagkat hindi nito nabantayan ang ace climber ng team na si Onoda. Sa palagay din umano ni Izumaida ay wala iyong tsansa na manalo laban kay Manami. Dahil sa mga pang-iinsulto sa kanilang kapitan ay sinabi ni Ima Izumi na sa nakaraang taon tuwing nakikita niya si Teshima ay nagsisikap iyon. Alam naman ni Teshima sa kanyang sarili na wala siyang espesyal na abilidad pero gusto niyang unti-unting ipakita na ang ordinaryong pamamaraan niya sa pagpadyak ay kaya niya pa ring makahabol. Sa kabila ng mabilis na pagpadyak ni Manami ay pilit niya pa rin itong hinahabol pero pansin niya na hindi pa nito ipinapakita ang pakpak nito kaya ibig sabihin ay may ibibilis pa ito. Habang nagpapatuloy sila sa karera ay mapapansing nagagawa pang batiin ni Manami ang mga tagahanga nito at nagagawa pa nitong ngumiti habang si Teshima naman ay seryoso lang na pumapadyak at humahabol. Maya-maya pa ay nakakita si Manami ng isang climber sa unahan kaya umarangkada ito para maaabutan iyon at doon ay naramdaman ni Teshima kung gaano kalakas si Manami pero hindi umano iyon dahilan para sumuko. Hindi nagtagal ay nalampasan na ni Manami si Daikanji ng Shizuoka Fujigawa High School at pagkatapos ay humanga ito kay Teshima nang makita na nagawa siyang habulin yon. Ngunit napatanong si Manami kung sigurado ba ito na dapat itong tumakbo ng ganoong kabilis dahil mahaba pa umano ang daan ng Irohazaka at marami pa silang cyclista na dapat lampasan sa unahan. Nang mga oras na iyon ay hinihingal na si Teshima pero nagawa pa rin itong unahan si Manami. Sinabi nito na pinagtatawanan man siya ng mga tao sa pagiging ordinaryo pero ang makipagkarera at pag-uudin si Manami at ang maipanalo ang yugtong iyon ng paakyat na daan ang trabaho niya at dahil doon ay naging interesado si Manami kay Teshima. Samantala, laking gulat naman ni Onoda nang makita ang pangalan ni Teshima bilang isa sa mga lumalabang climber.